Alam nyo ba na pwedeng ipampalambot ng karne ang pinya? Pare, siguro nabasa niyo ito sa internet somewhere na ang pinya ay merong meat tenderizing properties. Pero explain ko sa inyo kung ano talaga yon. Ang nagpapalambot ng karne na nasa pinya ay isang enzyme na kung tawagin ay bromelain. Jerome, lagay mo nga dito yung definition ng bromelain kasi hindi ko naman talaga naiintindihan kung ano yan. Bromelain. Parang gatas ang bata yun. Parang, di ba? Siguro na balitaan nyo to dati nung araw na meron daw yung nagtitinda ng pinya. May ganong, parang ano dati yun eh. Urban legend dati yun, oo. Di ba, no? Urban legend dati yun eh. Nakikita daw ng pinya, nakapagpasa daw ng AIDS sa ibang tao kasi yung kamay niya nagkakasugat-sugat dahil sa pinya. Oo, kasi kinakain nga ng enzyme, yung balat niya, di ba? So basically, pag kumain ka ng pinya, kinakain ka nito pabalik. Pero ang caveat dyan ay gumagana lang to sa mga sariwang pinya. Ngayon yung mga dilaat ng pinya, patay na yung enzyme niya, pare. So ngayon, gagamitin natin ang katas ng sariwang pinya para magpalambot ng karne at titingnan natin kung paano nakakapagpalambot to. Iko-compare din natin to sa mga hilaw na karne, sa mga lutong karne na walang pinya, saka sa may pinya para makita natin kung gaano kalambot at hahanap tayo ng mga application para dito. Kaya simulan na natin. So meron tayo ditong karne ng baka na sinabi namin sa palengke, pang bistek. Ito yung pangkaraniwan mong mabibili. Doon sa nakarang bistek episode natin, natuwan-tuwa si George. Tayo pa yung namili talaga ng karne natin. Ngayon, inilaan natin sa kanila yon. Sige, kaya nagbigay sa amin kahit anong karne, di ba? Kasi papalambutin natin to gamit ang pinya. Pero syempre, tenderize pa rin natin to. So, palu-paluin muna natin ng konti. Ginagawa natin to, again, para ma-misalign yung meat fibers, tsaka para mas pasukin siya nung juice ng pinya kasi manipis lang siya, di ba? Lalagay natin yan dito sa isang tray para sa ating eksperimento. Magandang magkaiba talaga yung hugis niya para kitang-kita natin walang panduruga sa magaganap. Tapos meron tayo ditong pinya. Pre, ang kailangan lang talaga natin dito, yung sariwang katas. So tanggalin muna natin yung taas. Tapos kunin lang natin to. Ayan, may katas na yan eh. Pwede nyo nang kayud-kayurin yan. Ayan, kumakatas na siya, di ba? Lagay lang natin dito sa isa, pati sa kabilang side. Ito yung experiment phase pa lang. Gusto lang muna natin patunayan. Ngayon, mamumutla talaga yan. Kasi may asim ang pinya. Kasi nagsisimula na siyang maluto. Parang kilawin, di ba? Ganun naman ang isda, di ba? Kapag nalagyan ng suka, namumutla na siya. Ngayon, asnan lang natin to, kabila. Para may lasa kapag tinikman natin. Ngayon, stay lang natin to for siguro around mga 5 minutes, 5 to 10 minutes, tapos prituhin natin, tapos tingnan natin resulta. So, ngayon, siguro mga 5 minutes na kalipas. Pag kinapa mo tong baka, ganun pa rin to. Pero eto, pag kinapa mo, meron ka na mararamdaman na konting pagbabago sa kanya. Ngayon, meron tayong pan dito. Prito lang muna natin to. Ito lang muna, yung walang pinya. Simpleng prito lang. I-ano lang natin, i-well done lang natin kasi well done yung luto natin na pangkaraniwan sa halimbawa, bistek, ganyan, di ba? Ay mo, congratulations. Ay, congratulations sa to. Ang baka ba sa palengke, pwedeng i-medium rare? Wala namang problema siguro doon, pero matigas yun. Etong ating merong pinya. Tsura pa lang, ibang-iba na. Iba na. Pwede na? Pwede na. Ibang-iba. Sapakin ko to. Iba na, alawi. Gusto ko yun. Mas gusto ko ihirit mo kaysa dito. Sabi nga nila, di ba? The truth shall hurt you. Yan yung wala. So, mas tostado pa ng konti yung meron natin kaysa sa wala. So, tikman natin to. Baka. Pero naramdaman ko yung kalembang mo. Asa ang normal na baka? Ngayon, eto. Mas malambot siya. Mas pleasurable siyang kainin yan. May lasa na. Oo, pero hindi naman yun yung point natin dito. Pero meron nga. Nagsugat ang puta. Sa pinya yun, pre. Hindi na makipaglaro sa atin yan. So kasi, nangalang yung kaibigan nating mayaman na nagpapahiram ng mga Yan laro. yung maraming Texas nagpapatalo lagi. Mas malambot, di ba? Mas malambot siya. Kapag binabad nyo ng around 5 to 10 minutes yung karne sa pineapple juice, sa sariwang pineapple juice, makukuha mo yung lambot na gusto mo. Pero keep in mind na hindi pwede masyadong makapal. Kasi tulad pa rin ng marination niya na kailangan gumapang. Di ba? Kaya manipis yung ginawa natin. Ngayon, ito kung gusto iisipin nyo siguro, kapag masyadong makapal yung karne, edi babad ko na lang na matagal. Yun yung iisipin di ba, ng tao. Ang problema dyan, kapag masyadong matagal na nakababad, yung labas na area ay kinakain na ng enzyme, nagkakadurog-durog na bago pa umabot
aabot sa gitna yung enzyme, yung bromelain, pare. Oo, papangit yung texture nyon, magiging mushy siya. At wag na wag yung ibababad overnight pagdating dito, pare. Masyado siyang magiging mushy, magkakadurog-durog siya para siyang magiging chicken sandwich. Kasi parang hinaangat-ngat nga ng enzymes yung protina ng karne, kaya mas nagiging mushy siya, di ba? Kayo mag-experiment kung gaano katagal nyo gusto, pero ang tansya ko huwag kayong lalagpas sa 1 oras. Huwag kayong lalagpas sa 1 oras sa marination. Patunayan pa natin. Saan may ipis? Sa CR may ipis, dalawa. Pantay na. Ako bahala dyan. Wag. Pupukpuk sa... Ay, ipis! Alam mo ha? Ayun no. Sobrang dali niya mapunit. Malambot talaga siya. Kumpara mo dito, pre. Kitang-kita. Visually, kitang-kita. Kung gaano kalambot talaga yung may pineapple. So ngayon, tayo mga Pilipino, naglalagay tayo ng ng pinya sa ulam. For example, yung Pininyahan. pinya manok, yung pinaka-basic. May mga natikman na ako adobo na may pinya, di ba? Ang pineapple juice, nilalagay natin yan minsan sa patatim, mga ganyan, di ba? Sa glaze ng ham. So, hindi malayo sa katotohanan na naglalagay tayo ng pinya sa ulam, di ba? So ngayon, kasi hindi natin pwedeng kunin lang basta yung idea na ang pineapple ay nakakapagpalambot ng karne. Kasi hindi natin maaalis yung lasa ng pinya doon sa katas ng pineapple. Kung mabibili tayong buhay na enzyme lang, sige, pwede yan. Pero wala. Wala tayong mabibili, di ba? So, gagamitin natin yung advantage ng pinya na magpalambot ng karne at yung lasa na rin na maibibigay nito sa potahe. So, gagawa tayo na 3 potahe na may pinya, pinalambot gamit yung enzyme na nasa pinya, may lasang pinya, basic na mga ulam lang to na hindi masyadong malayo sa katotohanan. So, sabihin ko na kung ano yung mga gagawin natin. Bistek na may pinya. Naku, tuntuan na naman ito. Adobo na may pinya. Diba? At pininyahang manok. Simpleng-simple. Pininyahang manok lang, pero mas aayusin natin ng konti kasi andito na tayo Gawin na natin to na maayos, di ba? Kaya siguro wala na tayo ibang kailangan gawin, kundi Magtanggal ng sapatos? Hindi. Ikat mo na yan, iyan, at i-roll mo na agad pagkatapos kasi magtatrabaho tayo ng matino, ng malumanay, nagtakot sa jokes. Alam mo kung si Ian, magtanggal ng sapatos, nakachinelas na. tama. Kaya magtanggal ng sapatos kasi siya yung nakasapatos. Simulan na nga natin to. Buset! Bukan lang natin to kasi kailangan lang natin yung juice muna, di ba? Sabi nila, i-blender ko daw to rekta dito. Hindi, totoo yan. Tingnan natin kung magagawa natin yung gusto nila. Sila po may gusto nito, Hindi kaya. Hindi. Wala, hindi kaya. Ano yung blade Oo, napipress down yung blade. Subukan natin yung Try mo saksak. Ito yun, di ba? Ayan. Ayaw mo bang bumili ng dilatang pinya at gusto mong maghiwa ng sarili mong pinya pero ang panganay mo ay hindi marunong? Pwes, itry nyo itong aming pineapple cutter for only 52 pesos. Mukhang hindi gumagana pero malalaman natin yan. Gago si Ryan. Wala na yung handle nito. Paano mo Hindi, paikot na Hindi, din ikot yun. na lang. Kung familiar sa inyo ito po yun sa Ninong Shopping. Ben, lakas ko. Ben, lakas ko. Lakas ko, Beo. Lakas na, ang galing pa. Grabe. Yan. Ito yung pinakamaganda dyan. Tanggalin ko to. 1, 2, 3. Ayan o. Kakaliwa o kakanan ka, ha? Hindi, okay na. Okay na. Diba? So, eto, gamitin natin plating mamaya to. Gamitin natin plating mamaya yan. So, ngayon, eto, dito tayo kukuha ng katas. Hoy! Ano ba yan? Dumidilap. Sibe. May naisip ako dito. Ano yung naisip mo? CR lang ako, Panood ako. Ngayon, eto, lalamutain ko lang to kasi juice lang naman yung gusto natin dito, di ba? Hindi ko kailangan gawin yung ginawa namin. Kinakain na ako ng pinya. So, ito yung yempo natin na pang adobo. Inalisan ko ng balat kasi hindi naman ata napapalambot nung pinya yung balat. Tapos, manipis siya. Ito yung pang ihon na yempo. Hindi siya ganun kanipis. Pakita mo. Pero okay na yan. Tapos dito, yung baka, same na baka doon sa kanina. Tapos eto, manok
to, pang adobo. Pero tenderize ko pa pala to. Wait. So, nagawa na ako ng trabaho ng mga lintik na to. Gusto nila sila daw mag-tenderize. So, hinayaan ko na. Sabi mo, ako na. So, pinatenderize ko na yan. Tapos, dahil yung isa, gusto ko mag-tenderize. Kahit never ko pang ginawa ito buong buhay ko, pero tenderize ko na rin yung liempo. Sabi, wala naman masyado nagbago. Wala naman, di ba? So, eto na sila. Lagyan na natin ng mga, mga pinya. Yan. Knock. Who's there? Pinya. Pinya who? Pinya ikot. Pwede. Okay. Yan. Tapos dito rin sa manok. Nag-iisip po. Tapos timplahan na rin natin. So dito sa manok natin, pininyahan manok to, patis. Yung sa dalawa, adobo tsaka bistek, toyo. Tapos, lamutakin na natin. Kailangan lang in contact sila doon sa sa juice ng pinya, 'di ba? Tapos mararamdaman nyo habang nilalamutak nyo, lumalagkit 'yan, pre. Lumalagkit 'yan, ibig sabihin, nagsisimula nang gumana yung bromelain, yung enzyme, 'di ba? Lumalagkit na talaga siya. Kita mo? 'Di ba? Kinakain na ako, sabay kami kinakain ng manok. Babad lang natin diyan. Yung baka naman, etong baka kailangan talagang anuhin nyo kasi manimbis 'yan. Baka mamaya may isang side na hindi na expose sa enzyme. Sayang naman. Tignan nyo to. May mga meat fibers na kumakalas. Halo din sa fibers ng pinya kasi nagsisimula na nga talaga. Hey. Yan. Tignan mo pre, oh. Tignan mo. Diba? Parang may mga meat fibers ka lang nakikita, diba? Last, yung baboy natin. Ano yan? Hindi po. Nag-iisip ako ng knock. Last, yung baboy natin. Mararamdaman mo talaga habang hinahalo mo siya, lumalagkit talaga siya. Okay na yan. So ngayon, kanina, 5 minutes yung inano natin. Siguro ito, bigyan natin kahit 15. Siguro. Wala naman siguro problema doon. Dodota ka lang eh. Dodota ka lang. Inabot siguro itong marinate siya ng 30 minutes. Mga ganon, more or less, di ba? Kasi hinihintay ko matapos. Natapos mo. Oo, lakas ng Bradwarte ko, nakakanda, oh. Unahin natin adobo natin, par. Bawang muna. Bawang namin, may mantika na yan. Eto, magigisa ko dito yung pininyahang manok natin. Ngayon, yung sa bistek dito, mamaya na yan kasi mabilis lang yun. Hintayin lang nating mag-brown. Pininyahang manok, ayoko masyado mag-brown. Ako, sa adobo, gusto ko mag-brown. Meron pala ako nabasang comment dati pa. Bakit daw lagi ang dami kong maglagay ng bawang? Kasi meron ako neto. Kayo rin, kapag meron kayong bawang na dadakutin na lang, marami rin kayong ilalagay na bawang. Masarap ang bawang. Oo. Kontra aswang, kontra presyon. Pro bad breath nga lang, di ba? Pili ka na lang. Kailangan mo kumain ng sobrang daming baka para maging bad breath. Kailangan magsipilo ka naman. Kailan ba? Grabe tama ni George. Gara Yun eh. Paano babaw hininga ko? Ang gamit ko ay Happy Toothpaste, di ba? Sulit sakto pa, 59 pesos, 150 grams. 150 grams. Resealable, tumatayo, tsaka masisimot mo talaga, di ba? Hindi ba hininga ko? Tumatayo! Di ba? Tumatayo. 59 lang? Di ba? Anyway, brown na yung bawang natin, yung adobo nga natin dito. Lagay na natin to. Tapos, timplahan na natin to. May asim na yan, pero iba kasi yung fruity acidity. Ito, kailangan talaga suka. Suka. May mga lola ba dyan? Mayroon, may mga nanonood sa'yo na lola. Oo, nung sa... Box signing. Book signing. Oo, yung box signing. Sorry, lola. Tapos, tapa mints. Wala tayong dahon ng laurel, pre. Ayun, ito pala. Poke na. Dahon ng laurel. Ngayon, medyo maputla. Pero kaya maputla yan kasi nagsimula na kumatas yung protina nung karne. Mamaya, yan. Pero eto, dagdagan ko pa ng toyo. Actually, halos eto na yan eh. Di ba? Yan na yan. Malalambutin na lang yan. Dito naman sa ating isa, yung ating pininyahang manok, sabi ko hindi dapat mag-brown, pero nag-brown eh. Sorry. Sorry. Lagay na natin yan. Yan. Meron pa kami ditong mga durog na pinya na pwede ko pang idagdag dito. Yan. Dito rin. Yan. So dito pala, syempre, para mas masarap, nor chicken powder, syempre. Yan. So, kumukulo na siya. Simmer na lang natin ng konti para lumambot. Tapos doon na tayo sa ating mayor ng Quezon City dati. Sabi mo, te? Bistek! Bistek, pre! Alam mo naman yung joke ko, di ko pa sinakin eh. Ngayon, meron akong dilemma dito sa bistek. So, ito ang dilemma ko dito. Sorry, nag-recycle lang. Di ba dapat tinutusta natin yung bistek, di ba? Mas mabilis siyang matusta kasi merong tamis na galing sa pinya. Hindi masyado matutusta yung beef itself, kundi yung asukal na nandun sa pinya. Hindi naman dapat problema to. Hindi maglalagay ng pinya, pero alam mo, gusto nga nating hanapan pa ng uses yung pinya kaysa sa kinakain lang, di ba? Ang mantikang gagamitin ko ay yung aming garlic oil.
Sayang yan eh. Tama. Daming nilagay nung isa dyan eh. Kanina, nung nag-testing tayo, medyo nasunog ng konti yung pinya. Iiwasan natin yan. Ano yan? Ano bang pinanganak ng may dilas, ano? Tikman mo to. Alam natin ng konti. Tapos, i-sear na natin to. Yan. Mas mabilis yung searing nito ha. Kasi nga, may thumb ice. Tapos tulad nung pinakita ko doon sa Bistik episode natin, ikis-kiss nyo yung nandyan para yung mga nagkakaramelize na kung ano-ano dyan, kumapit dun sa karne. Eto So, tanggalin ko muna to kahit di pa maganda yung sear nito Bawi na lang ako sa next searing. Pero gusto ko ipakita sa inyo to. May mga hibla-hiblang karne. Di ba? Kasi nagbe-breakdown yung protina niya. So siguro dito, hindi tayo makakapag-sear ng matindi. Di ba? And I guess, okay lang yan. Feeling ko mas pipiliin pa rin natin yung malambot na baka kaysa sa tostadong baka. Di ba? So i-sear muna natin lahat to. Tapos balikan nyo ako dito maya. Puro, wala pang 15 minutes sa kasalan to mga to. Ang baboy, kapag ka ganito, ano yun? Ba't ka nagzo-zoom? Ay, hindi po. Pag nag-explain ka po kasi. Okay. Ang baboy, kapag ganito, ina-adobo nyo, siguro at least mga 40 minutes yan. Mga ganon. Pero ito gusto ko ipakita sa inyo. Yung baboy. Yan. 15 minutes, mga ganon. Lambot. Diba? So, ano siya? Yeah, malambot na talaga siya. Pero pag kinain nyo siya, Gawin mo, kuha ka. Pwede na, di ba? It significantly cuts yung cooking time nyo talaga kapag ginawa nyo tong technique na to. Dito, tinan nyo, ayan o. Hibla-hibla talaga siya. Hibla-hibla talaga siya. Yung paborito ni Iya. Medyo naging mushy na siya ng konti. So, kita nyo talaga na yung enzymes buhay at may ginagawa talaga dun sa karne. Dito naman sa manok, maingat ako kasi ito yung pinakamalambot sa lahat. O, baka madurog. So, ganyan-ganyan lang yung halo ko talaga sa kanya. Ito kasi, kailangan ko pang matuyo to. Pero, pwede na to eh. Diba? Well, yes, yung karne ay pwede na. Ang pagpapalambot kasi neto, pero ito lang yung palagay ko. Kasi nga may nadudurog. O, kasi nga may nagpa-powder, kaya lasang atay. Oo. Ibang klaseng pagpapalambot to kaysa sa mga nakasanayan natin. Pwede ko sabihin na, oo, sige, kaya malambot. Pero kailangan nyo maintindihan, iba talaga siya. Eto, tinan nyo to. Ang milky nung sabaw nung manok natin, kahit wala pa ako nilalagay na milk, yan yung alam mo yung panagpiprito ng isda o salmon, kahit normal na isda. Yung parang may lumalabas na Elmer's glue doon, yung puti, yun yung proteinang kumakata sa kanya. At yun yung nangyari dito. Kaya ang puti-puti agad nung sabaw niya, wala pa tayong dinadagdag. Yun yung fear ko dito sa adobo na baka mamaya, hindi siya mag-clear pero siguro i-reduce ko na lang ng konti yun. So lumalambot siya, pero sa ibang pamamaraan. So kapag niluto nyo to, i-expect nyo na iba yung texture sa bibig nyo. It's worth trying. Kasi magandang, meron din tayong ganyan technique sa ating arsenal. Alam mo, sa ating utility belt, di ba? Diba? Lagay na natin dyan. And that's it, pare. Yan na mismo yun. Isang kulo na lang yan. Only one boil. Hindi ko siya pakukuloy ng matindi kasi ayoko yung pininyahan na nagkukulta-kulta. Yun yung traditional na nasa bahay pero ayoko yun. Ganito yung para maiwasan yan. I-boil off nyo muna yung acid ng pinya tsaka nyo ilagay evap sa huli para hindi nagka-curdle yung ano nyo. Pininyahan manok nyo. Okay na ako dyan. Asan yung pinya? O konti. Ayun, nagkadurog-durog. Ipan mo. Teka, mainit. Hindi mainit yan. Ha? Hindi mainit yan. Iba siya sa normal na pininyahang manok, pero nandun yung elements niya, di ba? Okay na ako dyan. Itong adobo natin, subukan lang natin ipa-reduce pa ng konti. Ngayon, dito sa ating bistek, pwede nating tulad ng gustong gawin ng mga nanonood ng Ghost Fighter, tapusin, pare. Toyo. Sabaw na galing dun. Kinatas ng baka natin. Napunta ako mag-bistek. Malabnaw kayo mag-bistek. Baka mali kayo. Anyway, ito yung pinagbabara ng baka natin. Pinya, tsaka toyo, tsaka katas ng baka. So, para sa mga taong nagsasabi lang na hindi masarap yung tinolo dyan, baka di lang masarap magluto nanay nyo. Tama. Labanan talaga ng nanay. Oo. Nanay ko masarap magluto. Bukan natin kung magkakaroon ng medyo naghihiwalay. Pero feeling ko hindi eh. Tapos medyo kumukulo na siya, kalas-kalasin nyo na yung nanikit, yung fond. So ilagay na natin ulito. Yan. Kita nyo ibang-iba talaga yung itsura niya, no? Honestly, medyo hindi siya ka-appealing. Lalo yung sabaw niyan mamaya. Kasi nga, maraming nadurog na karne. So, ang nangyari dito, masyado siyang tumagal doon sa babad. Kasi yung ginawa natin kaninang, 5-10 minutes? Okay na yun eh. Ito, tumagal lang 30 minutes eh. So, andito nga tayo para maintindihan yung mga bagay na yan. And dito, nakita natin yung resulta. Diba? Calamansi juice, pare. Actually, Bin, sabi mo, magko-cornstarch pa ba ako? Parang hindi na kasi ang daming protina na nandun, parang makapal na rin, na nadurog. Tapos, eto, di ba, ginigisa ko pa dati? Di na, tap na lang natin yan dyan. Tapos, mukulo siya.
takpan nyo, hayaan nyo lang malanta siya dun sa init. So yung pawis ng kamatis, pupunta, ng sibuyas, pupunta dun sa bistek. Ngayon, yung adobo natin, ayan na, it's getting there. Pero kung mapapansin nyo, lahat ng luto natin ngayon, meron siyang same quality na parang medyo malabo siya. Hindi siya malinaw. Kasi bistek laging malinaw yan eh. Di ba? Ang adobo, pag nireduce mo, malinaw yan. Pero kasi nga, pinakatas mo yung protina, pinadurog mo yung protina dun sa bromelain, kaya siya nagkaganyan. It can be a good thing or a bad thing. Hindi ko sinasabi napakaganda ng technique na to. Ang sinasabi ko, kailangan alam nyo to kasi pwede nyo itong gamitin sa pang-araw-araw nyong buhay. Diba? Ayan, tuyo na siya. Manga natin. Actually, hindi ko natitimplahan to. Goods na yan. Eto. Wala pa nangyayari. Cut muna. Dito na rin natin ipi-plating yan. Diba? Baka ganda. Mga ganito kataas, no? Oh, yan. Okay yan. Hindi, ganyan to. Bracer yan, no? Yung dessert nyo, andito na rin eh. Yan yung pinasukan ni Ami din ng ano. Kaya mo dyan, kakainin ko yan. Nakakainin mo talaga. Oo. Garnanggit pa. Classic Filipino dish done differently. Ang creamy-creamy niya, oh. Diba? Tsaka kita mo, kakadurog-durog din talaga yung manok. Natin dyan. Oh. Kano yan, sir? Kanino ba to? Calvin. 750. Okay, yan. 3K. Konting berde lang sa taas. At ayan, pare, ito na ang ating pineapple pininyahang manok, di ba? Tayo sa next natin. Uy, may libre pa. Di ba? Ang bango. Yan. Sorry. Yan. Crispy garlic. Oh. Yan. Pininyahang adobo. Adobo sa pinya, di ba? Ang kanina pa inaabangan ni George. Matapos yung gera sa Russia at Ukraine. Yung inaabangan ni George eh. Yun. Yan, pare. At eto na ang ating pininyahang bistek. At tapos na ang ating pinya sa ulam. 3 ways. Pininyahan. 3 ways, di ba? Pwede natin tikman to. May sinaing ba? Meron. Bago saing ba o bagong init? Bagong saing. O, buti na lang. Pero bago natin tikman yan, Jerome, soma ko muna konti ang cut. Kayo? Diba? Dito na siya kumapit. Pero eto, halos durog talaga siya. Ngayon, ang lambot niya. Hindi yung lambot na ina-expect nyo. Nung nagluto ako ng bistek, doon sa bistek 3 ways natin, gulat si George kasi ang bilis ng palalutuin. Tsaka yung technique ng pagpapalo, si Alvin din, bago sa kanya yun. Kasi yun lang pala ang technique para palambutin ng baka. Diba? Pero eto, ibang, again paulit-ulit ako dito, malambot siya pero ibang klaseng lambot. Lambot na parang pinanguya mo sa ilang libong maliliit na microscopic organisms. Parang ganun siya. Unpleasant ba siya? Baka sa ibang tao, oo, kasi hindi sila sanay. Pero masarap ba siya? Para sa akin, masarap siya. Alam mo, quality ng pagpapalambot ng pinye. Malalaman mo yung bagay na yun eh. Tapos eto ang ano ko dyan, hindi to masyadong ginagawa sa atin. Ang pinyang ginagamit natin usually sa pagluluto ay yung nakalata. Pero again, wala nang enzymes yun kasi yung mga nakalata or even yung mga, yung juice natimpla na yung juice. Ito mga juice na to, masarap to. Pero I believe pasteurized na tong mga to para hindi sila masira. Pasteurized meaning ininitan lang naman. Not saying na may preservatives or anything. Hindi ko talaga alam. Pero ininitan na to para hindi siya masira. At mamamatay enzymes doon kapag ininit yung bagay na yun. The perfect bite. Diba? Lasang bistek. Kuha mo yung bistek. May dinagdag ba yung pinya sa lasa? Actually, konti lang. Kasi mas nangibabaw yung asim nung kalamansi or hindi ko alam, baka mamaya, kinukuha lang ng kalamansi yung lasa, gets mo? Baka parang ganun. Pero lasa siyang bistek. Plus, merong lambot na binibigay yung pinya. Diba? Again nakita niyo yun? Tikman mo. Malaharap, malambot. Nadudurog siya. Sobra yung 30 minutes. Para sa akin siguro next time, 10 minutes, 15 minutes, okay na yun. Okay na yun. Sobra yung 30 minutes para sa ganito kanipis na karne, di ba? Para dito naman tayo sa ating pininyahang manok. Hindi ko na-check kanina kung gaano kalambot yung manok eh. Di ba? Ngayon, malalaman natin yan.
Malambot. Pero, mushy ba siya? Hindi. Ang ganda. Ang ganda to ha. Kasi yung manok, hindi naman talaga kailangan lutuin ng matagal yan. Ang total cooking time natin dito, sabay sila nung adobo mga 20 minutes lang. Bilis nun par, di ba? Hindi siya masyadong mamantika. Medyo lumalabas na, pero hindi pa rin tulad ng mga sa mga bahay-bahay, di ba? Weirdly enough, hindi masyado talagang nadurog yung manok dito. Hindi talaga masyado. Kumpara mo dun sa baka kasi grabe. Kita mo eh. Lagay ko lang dito sa chopping board para tingnan natin. Ayun oh, para pa rin siyang Oo, para pa rin siyang normal na manok. Malinis yung chopping board namin ha. Alam mo, hindi ko tuloy alam kung meron ba siyang nagawa dun sa manok. Definitely, visually, meron. Kasi kita mo, ang ano nung sabaw niya, ang puti nung sabaw niya, na hindi naman ganun usually. Pero yung epekto niya sa karne, meron, pero minimal lang. Minimal lang talaga. At the end of the day, nakagawa tayo ng masarap na pininyang manok. Diba? Gumamit tayo ng tunay na pinya. Anong parte ng manok ba yun? Tay, masarap siya. Kung sa masarap. Kung yung pinag-uusapan natin dito, masarap ba yung pininyahan manok? Masarap siya. Pero yung epekto ng bromelain sa karne ng quarter leg ng manok, sakto lang. Ito tayo sa ating adobo. Dito masasagad. Uy, kumakatas siya. Dito masasagad yung potential ng bromelain natin kasi ito yung may pinakamakapal na karne. At dahil doon, hindi man siya sintigas ng baka, matigas pa rin naman siya, di ba? Kaya natin dito, tingnan natin. Ayun, no? Ayan. Pero ito yung gusto kong malaman. Kasi yung karne, malambot. Iba yung lambot niya. Ngayon, yung taba ba malambot? Yun yung masarap sa adobo eh. Tingnan natin ha. Okay na rin siya. Pero, parang hindi niya naapektuhan yung taba masyado. Actually, masarap yung taba na to kasi malambot siya, pero hindi nalulusaw sa bibig mo. Walang umay factor, di ba? Masarap na adobo to. Nandun ba yung pinya? Yes, andun yung pinya. Lasa mo yung pinya niya. Sarap to ha. Nakatulong ba yung paglalagay ng pinya sa bilis ng luto? Definitely. Ito ngayon ang tanong dyan. Ngayon naiintindihan natin ang epekto ng fresh na pinya o ng enzyme na yun, yung bromelain, sa karne. Ang tanong natin dyan, at the end of the day, talaga bang matutulungan tayo nito sa pagluluto natin? Yes, naiintindihan natin yan. Pero mapapabilis ba nito yung luto natin? Ito niluto natin in 20 minutes yung adobo. Pero gaano katagal nating minarinade? Minarinade natin siya 30 minutes. Sa normal na adobo, usually, wala ka namang marination, diretso luto yan. Diba? So, napabilis ka nga ba talaga? Hindi ko alam eh. Kasi pwedeng sabihin na, overnight mo ibabad para 20 minutes. The next day, luto na. Hindi eh. Hindi mo nga siya pwedeng ibabad overnight kasi madudurog talaga yung karne mo. So yes, naiintindihan natin pero may epekto ba to sa pagluluto natin? Honestly, hindi ko alam. Gusto ko lang maintindihan nyo na sa harap natin, meron tayong isang ingredient na underutilized. Na hindi natin ginagamit yung properties niya o karamihan sa atin, hindi naiintindihan na may ganong interaction ang mga produce sa paligid natin. At karne, hindi natin alam yan. Ginagamit lang natin yan as flavoring. Hindi natin alam na may tenderizing effect yan, di ba? Eh, hindi naman ako ang nakadiscover itong technique na to. So, nag-i-exist sa itong technique na to sa iba't ibang kultura. Hindi, oo nga. Ang tinutukoy ko, tayo bilang mga Pilipino, hindi natin to ginagawa, di ba? Pero siguro dapat bigyan natin pansin yung mga ganyang bagay sa paligid natin. Kasi paulit-ulit na rin mga ulam natin eh. Di ba? Alvin, halika dito. Di ba? Gets mo? Iba yung lambot niya. Not saying na it's bad or it's good, pero it's different. George, halika dito. Hindi, Bin, ano muna masasabi mo doon sa adobo? Masarap, masarap. Pero kakaiba nga yung lambot niya. Gets mo yung sinasabi ko? Di ba kakaiba siya? Parang atay nga. Parang atay kasi nga nagkakadurog-durog na. Oh, George, oh. Eto, yan ang mas pinaka-atay sa kanila lahat. Mas marami na durog dyan. Yung bistek. Kakaiba siya. Kakaiba, di ba? At hindi lang sa lasa, kundi again, sa texture din ng karne. Saka parang may buo-buo siya na ano. Na? Lasa yung pinya na Oo. naludurog na pinya. Yes, yes. Pero nandun siya. Nandun siya. Oo, andun siya, di ba? Sarap? Sarap. Amity, halika dito. Kumapit ka. Sige na, doon ka na, di ba? So, again, eksperimento tong ginawa natin na to, na kailangan pa nating mas pag-isipan kung saan natin gagamitin to. Dati, nung nag-research pa ako kung paano gumawa ng sausage, merong isang nagsabi doon na gumawa ako ng pineapple sausage tapos ang pangit ng texture. Doon ko actually unang nabasa yun. Ang pineapple ay merong enzyme na dumudurog ng protina ng karne. Pwede natin gamitin to ganyan-ganyan, ganto-ganto. Matagal na to. Wala pang ninong ray na ito. At eto, tinesting nga natin siya. And kayo, feeling ko, testingin nyo rin to. Ngayon, eto. Ano yung mga pwede pang application yan sa labas nito? Maganda suggestion ni Ashong kanina. Tocino. Ang magiging problema doon sa tocino na yun, depende kung gaano katagal mo i-cure, baka magkadurog-durog na siya. Pwedeng konting-konting pinya lang talaga ilagay mo, fresh na pinya, tapos i-cure mo lang siya for
what? Gano'ng katagal ba dati kinukuha to sino? 2 days? Etong impormasyon na to, binigay ko sa inyo at hindi ko rin alam masyado kung anong gagawin dito. Yun nga yung dahilan kung ba't ko siya binigay sa inyo. Kasi gusto ko rin malaman yung feedback nyo. Ano ba ang pwedeng paggamitan nito? Nitong bagong kaalaman na to. Kasi hindi ko naman pwedeng i-gatekeep yung knowledge yan eh. Kasi walang pagyabong na mangyayari kapag pinagdadamot mo ang impormasyon sa mundo. Diba? So kung meron kayong mga ibang naiisip na gagawin dito sa technique na to, sa totoo lang, etong tatlo na to, goods na to eh. Pero baka meron pa kayong pwedeng ibigay para mag-forward tayo sa paggamit ng pinya sa karne as a culture, tayo mga Pilipino. Alam ko ibang lahi ginagawa na to, pero gusto ko tayo bilang atin. Kung meron kayo naisip, paki-comment dyan sa baba or message nyo ako sa mga social media ko. Maraming salamat mga inaanak sa parood. Sana nag-enjoy kayo. Ako nag-enjoy ako kasi na-revisit ko tong idea na to and ang dami ko talagang natutunan. Yung interaction niya sa baboy, sa baka, sa manok, ibang-iba talaga, di ba? At wag niyong kakalimutan na available na ang Ninong Rai Cookbook. Hindi ito cookbook, pero cookbook po talaga yan. Huwag po kayo mag-alala, may mga sukat po yan. And available po ito sa lahat ng leading bookstores nationwide and sa Shopee, sa Lazada, and sa kahit, hindi, wala sa 7-Eleven na ito. Pero 7-Eleven, baka gusto nyo maglagay nito, di ba? Nandyan yung link sa baba, i-click nyo na lang. Maraming salamat mga inaanak. I love you all. Sana nag-enjoy kayo sa episode ito. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Like and subscribe. Maraming salamat. Kung nakakuha kayo ng value dito sa episode na to, pakishare sa lahat ng taong kinagagalitan nyo. Malay nyo, magkabati kayo ulit. Di ba? Malay mo, hindi na siya mag-park sa tapat ng bahay niya. Tama. Tulad nung nangyari dun sa... Doon. Ay, ito lang pala ang solusyon sa lahat ng galit sa mundo. Baka pati yung galit ko kay Ian, masolusyon na ito. Subukan natin ngayon na. Bigyan mo. Pag sinapak mo, hindi yan effective. Ian,